Lalong-lalo na si Secretary Remulla sa DOJ na ang pilit niyang ginagano ng Timor-Leste, pinahiya siya. Hindi kami susunod kasi meron kaming due process. Hinihingi siya ng bansa niya, hindi ibinigay. Bakit? Sinunod ang due process. Sa Pilipino, ibinigay ng bayan natin sa ibang bansa. Ganong katarantado ang gobyerno natin. Ganon kaputang ina yung mga namumuno sa atin. Na-diffusion lang naman yun eh. Wala ngang commitment pinag-uusapan dun eh. Wala ngang red notice, pambira eh. There is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer it to the SOJ, ma'am? If the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. May Ikaw muna. Ikaw naman, Tori. Nagtuturo ka pa dyan sa katabi mo. Di ba ikaw pinakamakatapang? Hinuhuli mo nga, di ba? Hinuhuli mo si President Duterte. Kaya ikaw na pinakamatapang sa buong mundo, sa buong universe, sa buong earth. Si Tori na ang pinakamatapang, pinakamagaling na pulis. Kaya sagutin mo yan. Huwag mo na ituturo yung katabi mo. Sagutin mo na. Sayang naman yung pagka-number 1 pulis mo eh. Ha? Sayang naman yung pagkamatapang sa buong universe eh. Magtuturo ka ng katabi mo. Sagutin mo na. Alam ko, malaking tao si Attorney Medialdea, pero hinarang ba kayo? Tinulak ba kayo? Wala namang ginawa eh. Hindi naman nadadaan sa salita yung obstruction eh. He did, ma'am. So, I do believe that under that circumstances, I have to arrest him and I do believe that I used the reasonable force to ensure compliance for him to step aside for us to load the former president to the plane. So, yun lang yung obstruction dahil nagsisigawan yung mag-asawa? He is preventing us from doing our job of loading the former president to the plane. Hinarang ba kayo? Yes, ma'am. Anong ginawa? Hindi Nakikita namin naman sa video makita eh. Ang Nakikita naman nakita sa ko video. lang, pinipilit niyo iposas, hindi magkasya yung posas. Yes, that's one thing. He's blocking my way. He is preventing us. He actually placed another chair at the side of the president for the former president to sit, which is already very much delaying everything because the plane is already ready to fly. Dito, mukhang nahirapan ito si Super Tori. Sa pagsagot dito na parte na itong tanong dito, no? Dahil tanong dito kung bakit ba sila nagmamadali. Mayroon daw silang anong tawag mo? Reclamatory period, Talagang, reclamatory period? May expired? May expired? Kaya dito nagkabulbul. Nagtangka pang magtangka pang ipasa ni Tori yung tanong doon sa katabi niya. Si Super Tori. Magtangkang ipasa yung tanong doon sa katabi niya. Panoorin natin dito. Ba't kayo masyadong nagmamadali? We are going... Unang-una, ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125... sinabi na nga ni Executive Director sa ating PCTC, na diffusion lang naman yun eh. Wala ngang commitment pinag-uusapan dun eh. Wala ngang red notice, pambira eh. There is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer it to the SOJ, ma'am? If the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal code. mo warrantless arresto? Kita nyo, narinig nyo, mga abogado, kita nyo, mga judge dyan, ang judicial authority ay ang ICC.
O, di ba? O ano na ngayon, Super Torre? Ibig mo bang sabihin, pag nagpanotaryo kami, doon na kami sa Netherlands, saan pwede kaming magpanotaryo doon sa ICC? Doon kami magpanotaryo kasi doon yung korte, di ba? Doon na kami magreklamo, nagsampa ng kaso doon sa ICC kasi wala nang korte dito, wala bang korte dito, judicial authority yung ICC. Kailan pa? Wala nang jurisdiction yung ICC dito eh. Wala nang jurisdiction yung ICC. Tapos sabi mo judicial authority. O ano? Okay lang ba sa inyo mga mukhang wala kayong kwenta, wala kayong silbi. Wala kayong silbi kaya dadalhin na sa ICC, dadalhin na sa Netherlands yung tao na hinuli ni Super Torre. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng Revised Penal I Code. do believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper authority. kapatid. Hindi magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the Revised Penal Code. Di po ba? At saka may kinalaman yun sa delivery of the accused and arrested. Di po ba? And I'm being cautioned by the DOJ, ma'am, that it may be sub-judice already to discuss that because of the habeas corpus pending in the Supreme Court, ma'am. Pati ba naman ang Revised Penal Code, naging executive session, pambihirang buhay ito. Okay. Senator Cayetano? Ma'am, can I have... Ano? Sub-judice. Sub-judice na daw. Na-corner ba, Super Torre? Na-corner ba? Nagkadabulol-bulol sa pagtahol, no? Oo, nagkadabulol-bulol sa pagtahol. Pero ito. Banat Bay. Ano ba yung Interpol dyan? Ito, pakinggan natin ito si Banat Bay dito. Pang sa Interpol para magkaroon ng red diffusion si Pangulong Duterte para ngayon gagawin nilang dahilan na hindi kami sumunod sa ICC pero sumunod kami sa Interpol. Pero ang totoo niyan, merong nag-request. Pangalawa, even if this is less ang kanyang weight, ibig sabihin less ang demand ng diffusion, bakit natin sinunod? Sa madaling salita mga kababayan, eto lang kasimple yan. Paikot-ikutin mo na ang mundo ng gobyerno sa Pilipinas. Ginusto ni Marcos yung ginawa ng gobyerno. Hindi natin alam kung siya lang, si Marcos lang ba, o baka pati si Romualdez ay kasangkot. Ginusto nila at pinagplanuhan nila yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi tingnan nyo anong nangyari? Yung kay Tebes, ayan yung bagong balita. Saktong lumabas. Ang galing nga talaga ng Diyos. Alam nyo ba, after the hearing lumabas ito? Ito maganda ito. No? Ito yung Interpol. Ito yung sa kaso ito ni dating Congressman Tibis na nasa Timor-Leste. Extradition Treaty. Tingnan mo to. Puti pa yung Timor-Leste. Matigas. Ito hindi pa nga nila to kababayan. Ayaw nga ipauwiin dito. Pilipino ito si Tibis pero ayaw pauwiin itong Timor-Leste. Dahil hiningian sila ng katuwiran o bakit papauliin to, nanghingi ng ngayon ayaw pauwiin. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, dating presidente Pilipino, pinadala sa ibang bansa para litisin. Parang sinasabi walang kwenta yung korte dito. Hindi kayang maglitis yung korte dito. Kaya ipapadala natin to sa ICC. Doon natin ipapalitis. Ayan po yung pang-insulto sa ating batas dito sa bansang Pilipinas. Pero ito, tingnan mo itong Timor-Leste, kalit-lit na bansa pero may bayag. Etong yung gabi lang siya lumabas. Anong nangyari? Pahiya, olat, si Remulla, si DOJ, siyempre siya ang secretary, di ba? Siya ang paulit-ulit na sinasabi niya, babalik na. O kaya nga yung mga media, nagabang pa kayo sa airport Babalik na yan si Tebes, maano na yan. Anong ginawa ng Timor-Leste? Ginrant niya yung appeal na i-block yung extradition. Sa madaling salita, ang Pilipinas humingi ng tulong sa Interpol sa Timor-Leste. Anong sabi ng Timor-Leste?
Chotomate kudasay. Hindi. Iba yun. Ang sinabi ng Timor-Leste, sandali, pag-aaralan namin ito sa korte. Aayusin namin to. Hihinga namin ng panig ang inaakusa na si Tebes. Kung dapat pa naming i-extradite siya papunta sa bansa ninyo. Tandaan nyo, Pilipino si Tebes, and yet, hindi pumayag ang Timor-Leste. Nung nakita nila, syempre, nag-decide sila eh. Ayan, no? Decided unanimously to grant an appeal. Ibig sabihin, mga kababayan, yung Timor-Leste, naiintindihan ang batas. Yung Timor-Leste, naiintindihan nila yung pwede lamang gawin nitong Interpol. Naintindihan niyo ibig sabihin? Oh, anong ibig pa? Ibig lamang pong sabihin ito, tayong mga Pilipino, lalong-lalo na si Secretary Remulla sa DOJ, na ang pilit niyang ginagano ng Timor-Leste, inaano niya si Timor-Leste, para bagang inuutusan niya ang Timor-Leste na sumunod. Pinahiya siya. Hindi kami susunod kasi meron kami due process. Hinihingi siya ng bansa niya, hindi ibinigay. Bakit? Sinunod ang due process. Sa Pilipinas, Pilipino, ibinigay ng bayan natin sa ibang bansa. Ganon katarantado ang gobyerno natin. Ganon kaputang ina yung mga namumuno sa atin. Kagago. Bakit? Mismong kalahi natin, huwag na natin sabihin si Duterte ito, mismong kalahi natin, wala pang red notice, hindi pinadaan sa due process at binigay sa ibang bansa. Anong nakakairita dito? Ang nakakairita dito, deny pa sila ng deny. Alam nyo, simple lang naman eh. Puro kayo mga walang bayag. Kayong mga nasa gobyerno sa Pilipinas, puro kayo walang mga bayag. Aminin nyo na lang, oo, gusto naming matanggal na si Duterte dito sa Pilipinas. That's it. Tapos ang usapan. Now, let's talk about legality. Eto kasi ngayon, deny pa kayo ng deny. Hindi naman namin sinusunod ang ICC. Ang sinusunod lang namin Interpol na yan. Hindi nyo na lang aminin. Sa bagay, tama talaga si Duterte. Marcos is so weak. Hindi kayang panindigan ang mga desisyon. Kaya kailangan magpalusot pa, magtago sa palda ng mga kasamahan niyang mga sekretary niya. Ganon kahina ang ating, ewan ko, kinukonsider nyo pang presidente yan.